po, Diyos maray na hapon, Diyos maray na banggi para sa mga viewers po nato. Yaon girari po kita digdi sa SALT, sa congregation of the Our Lady of the Most Holy Trinity. Finally, na perfect ko magiraray siya. Kasi kung nahiling po ninyo ang previous episode naton, ang kaibanan ko po ang mga SALT brothers and priest, si Father Faustino. Fausto. Kung hamak mo naging Faustino. And this time po, yaon kita ko niyan, Didi, syempre, ang pinakamagayo na madre. Oo, actually, talagang, miski ka ito pa, day ko pa nakakaibanan si sister sa Commission on Vocations. Nung first time ko siya na nakita sa Dinapa. Opo, nung nagbisita iglesia kami with my family. Tapos gandang-ganda talaga sa kanya yung mga anak ko. Ang tawag sa kanya si Sister Ganda, Mama. Kagayon ni Sister, kagayon ni Sister. Dahil kita niyo naman, very beautiful talaga si Sister Agnes. So hindi ko inakala na makakatrabaho ko siya sa Commission on Vocations, and she is very active. In fairness kay Sister, very active. Kaya lang, mamaya may mga konting nakakasad na news, pero wag na muna natin nakakasad na news. Opo, so ibahan dito kami ngayon sa saro na oras naman na pag-iristoryahan sa Hello Father. Monday edition po, kan Commission on Vocations, of course, with Teacher Pam. Tulong episode na po, absent si Father Noel. Ayan. May check ang attendance. May attendance. So, sige po, data na po, pagpahalo yun po ang programa naton. Anuhan ta na po sina sister na magpakilala po kan sa diri ninda. Yes, sister. So, ako po si Sister Mary Louise Granadillos from the Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Currently po ako ang vocation servant po sa Sisters Community. So, yan. Okay na. Grabe sa pag-introduce ako ni Ate Pam, ha? Ako ba yun? Yes. Anyway, I'm Sister Mary Agnes Abordo, SALT. At present, ako ang Regional Vicar kang Asia Pacific Region kang Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. And at the same time, I am and soon to be na mahali na Yes. na chairperson ng ACPIS, or the Association of the Consecrated Persons in the Diocese of Sorsogon. And kadakula kong ni Ate Pam sa Commission on Vocation, sa Synod, core Yes. team, and Opo. of course, babayaan ko na. Sister, opo, duman sister sa bago ko maghapot sister kang journey mo po, sa vocation mo po digdi sa SALT. Ito pong nabanggit mo sister na act, peace. Ano po ito sister? Para lang masabutan po siguro kadaklan, masabutan ko din. Ano po ito sister? Na-curious lang po ako. Ang ACPIS is the Association of the Consecrated Persons in the Diocese of Sorsogon. Siyang association kang mga religious or consecrated persons, that means from women and men religious sa diocese. So in every diocese meron na ACPIS. Kaya ito, mas known siya na Aures and okay. Arms dito sa Opo. Sorsogon. Opo. So, combine na siya ngunyan as ACPIS consecrated persons. Ikaw yung Chairperson. Opo. So, maski po, sister, na duman ka na, secret, mapaduman na si sister, ikaw pa man din po, giraray. Duman ka lang ma-assign? Ano po yung sister? Yung Actually, assignment? paghali ko, ngunyan na pigkauron ko na si Bishop na magpapa-re-elect na. Para meron na din. Kasi hindi man pwede na nasa ibang diocese ako, tapos ibang, yaon ako duman sa diocese kang ibang diocese, and then digdi ako mag-work. So, maski padabaon kong sinangumutag kong maray ang Diocese of Sorsogon, I have to live kasi that's my vow of obedience. Opo. Sister, nung mga, when you were still young, maski very young pa man ang itsura ni sister, parang di siya Dari pa. Opo. Karape po kita. Actually, yun ang pinakagusto ko na episode kasi may kape, you see, and we have here the nature, napaka peaceful kan lugar. Ang kita mo niya digdi sa SALT mismo. Sister, when you were still younger, paano po nagbatog ang bukasyon mo po? Paano ka po nag-discern? Paano mo po naaraman na para ka sa
sa pagiging salt? Kasi di ba dakulan mo po ang congregations po, ano? So, bakit salt? Siguro, ito pa, yung calling sa kuya na gusto ko talagang mag-serve sa simbahan, sa Diyos. Pero, pagpapasipara ko pa ito, tapos syempre, as a young person, dakulon man akong mga dreams and ambitions, of course. Pero, magayon ang family ko, very supportive man sinda. Pero may hinahanap pa din ako. Sabi ko, there's something lacking, there's something void with him. Pag solo ako, parang may kulang pa. And that was the time na when I was in Aquinas University, UST Nangunyan, second year college ako. Igo akong sarong kaklase na nag-search in digdi sa community kang soul. Actually, ang Aquinas is Dominican. Yes po. And I was a scholar then kang Aquinas University. So, very close ako sa mga madre, iba-ibang congregation, igwang Benedictine sa St. Agnes, etc. Anyways, during that time, na second year ako, na-met ko itong madre naman digdikang soul. Pero during that time, aspirant pa lang siya. So, nag-invite siya sa kuya. Gusto mo nga ngayon na magduman sa isla. And, of course, taga-Legazpi ako, di ko man aram ang mga isla kay ito. And, during that time, very strict ang parents ko na di kami tutubutan magsabay sa mga educational tour, napaparanoid, baka madiskwelo ka. Pero that time, I was praying talaga na sana tugutan ako ni mama kasi daddy na mag-stay duman for 2 weeks. So that was my first time na magduman sa isla. And thankfully talaga na hiling ko duman so kagayunan pag nagsiservice sa mga pobre, sa isla na dipisilon talaga. That was my first time na magbaba pa lang sa boat. So mga gapo na tutungtungan mo na maalnas na mga turusok-tusok na knowing na city girl ka, di ka man talaga tuod sa araw kayan, dipisilon ito sa ko. Pero magmahon sa pagmati na nahiling ko duman so kapahaan kang mga tao na kulang ang nagsiservice sa Diyos. And after 2 weeks, magayunon so experience ko na nag-i-review sa mga tao na mauruli na kami. During 2 weeks, nag-home visit kami. Kung anong pigakaon, hindi yung mapigakaon mi. Naka-star kami sa sarong-harong lang na nagtuturog kami. Gari kami mga sinapot, sardinas. Pero simpleng buhay, pero maugma. Na walang kuryente nga ni, dahing cellphones pa ka ito. Pero ang tao, sa kasimplihan yon ang kaugmahan ninda. Ang kulang lang talaga sa mga taong nagsiservice sa Diyos. And when I went home, sabi ko sa parents ko, sabi ko, Daddy, malog ako sa pagmadre. And urulukon sinda, sasabi kang mga tugang ko, ngaya, init sanan sa isla, mag-shower ka muna duman. Pero, they thought I was joking. But then after I graduated from college, akala nila nagkukaraw lang ako. And I asked permission to my rector. That's supposed to be malaog na wala na akong slot sa Aquinas University. I would be teaching sa College of Arts and Sciences. Sabi niya pati kang rector ko, dahil rector scholar ka, maski dako lang mga opportunity sa imo na nag-offer. Sa muya ka man magtabang, syempre, di ba? And then they were expecting so much from me because I graduated at the top of my class. Maski sinamama kasi daddy, grabe, so panghinayang, di ba? So, syempre, sa tuyang Pilipino, matabang ka muna sa family. And I was also asking God, sabi ko, nata ako. Diba, dakulon man dyan, nata ako, kay puwan pa akong family ko. Siguro not so much sa na matabang, pero so gusto lang ninda na yaong ka lang baga. And very painful and sa na muntikan pa akong itakwil kang family ko dahil sa decision ko. Pero sabi ko, if you really will it, Lord, make a way. So I prayed so hard. And siguro kung di ako sabi nga kang rector ko kay ito, nata salt. Sabi mga nata salt among all those congregations. May mga mayaman man.
And tigapot ako kang rector ko nata so complicated ang buhay sa soul. Sa mga madre pa sa nangani, complicated na iyan, may paati, may lay. Tata so sabi ko, pobrehon ang soul. During that time, ano pa pobre pa talaga, hanggang ngayon yan. Sabi ko, I want to serve the poor by being with them. Kung ang Diyos nga ni napaligdi sa kinaban, tingnan man pinili na maging hadi. Pinili niya maging pobre, manirahan sa mga kapobrehan, pagserbe, magkakan, kairiba ang pobre. And siguro, yun man yan ang gusto ko sa buhay ko na pagserbe ako sa soul, nahiling ko so, yaon ako sa isla, maugmahon ako sa isla, pagyaon sa mga kapobrehan, pag nagserbe sa mga tawang nasa laylayan, lelo. So yun po ate po. Pero po ka magturugang, sister? Actually, kung sa gabos talaga, siyam kami magturugang. Oh. Pang tulo ako. Oh. It's a complicated family. Pero, so kabuuan na yan ha. Actually, tuluman lang talaga kami magturugang. Mm-hmm. So, I'm the second among the brood of 3 na girls. Tapos nagadin si Papa when I was 6 years old. And then nag-agom girari si Mama. May tuluman na aki na baluman. So sa first wife niya, si Daddy may tulong aki. And we have adopted brother. So 7 na. Si Mama buda si Daddy nagkaigwa ng aki. Duwa. That So, makes it siyam na. 9. Okay. Pero magmahon ta, syempre. Ikaw po, Sister Louise, ano yung story ng journey of vocation? The same question po kay Sister Agnes. Bakit so? Actually, may tuga kay ako madre. Okay. Kabatch ni Sister Agnes, hindi man po si Sol. Sa Soul? Opo. Si yung pinakilala sa Apo, Ay, siya. opo. Nailing ko lang siya, kan grade 3 ako. Nag-visit sinda ni Sister Agnes, tanda ko pa kadto. Ma-invite lang for profession. First profession. Ako yung pa po ako kadto. And then sabi ko, magayuno ng mga bado ninda. Kaya. But then, kan high school ako, nawara yon. Nawara so kagustuhan ko. Pero kan elementary ako sa autobiography baga. Permi ko yan, I want to be a nun. But then, kaya ito na, kan high school ako, nawara yon. And then, after magadan kan papa ko, in-invite ako ni Sister Celine sa tugang ko madre sa sarong kumbento sa Mataorok sa Minalaba, Camarines Sur. 1 week ako duman, naki-star ako sa Inda with the other sisters, and then duman nahiling ko si buhay nila. Sabi ko simplihon, tapos daway na makihalubilos nila sa mga tao. So gari mag-aanon sa pagmati na mahiling mo ay kabubuot nila sister. So, aram yan. So, Giti. no, hindi ko pa nahiling sa kagiti. Yun yung giti ng panahon. Tapos, yun ito. Tapos, nagpapa-recollection. Sabi ko, mamatibayon ang madre magtaram sa inutan. So, wala sindang pigbabasa. Tapos, nagkahiling ko, mamatibayon magkanta sa misa, very attentive. Ito, so nakainggan nyo sa kuya. And then, paguli ko after 1 week, napaaram ako kay mama ko. Sabi ko kay mama ko, ma, gusto ko magmadre, malaog ako sa kondo. So, sabi ng mama ko, sain. Yun, di ko aram kung sain. Di ko man naisip sa soul talaga. And then, ito, kinaagahan, paligaspi kami ni mama ko. Nakasabay mi si Sister Faustina. During that time, siya ang vocation servant consult. Midbid si ma, and then, midbid man ako bilang tugang kan sarong Madrid consult. In-invite niya ako mag-search in, pero sa Islaman, sa Cagraray Island. Di ako naghapot kay ma kung pwede o ano. Sabi ko kay sister, sige po sister, maiba ako. So nag-iba ako. Di ko aram ko ano, ang akala kong kabasan, rice field. Ito pa lang sa isla. Tapos di ako nahiling pagpaduman mining rice field, nagdakol man na tawo. And then nadagdagan pa so kagustuhan ko na maglaog sa sota. Nahiling ko and na-experience ko sa padi, sa madre and sulay ko kan salt.
sa kakanan, yaon so naglalaba, so tagaluto, so Aba. gardener. So, sabi ko, magayonon ang practice nila na dainin dati, separate. So, mga workers, mga personnel. Sabi ko, magayonon ang klase kang buhay na pigpapahiling kanso. And then, submission sa mga apostolate ninda na maralakaw during that time, daipang ko yan, mga ang habal-habal mo sa bihira pa lang, talagang lalakawon mo, tapabulod pa. So, nahiling ko naman, maski ka paragal-pagal na, at din pag-abot sa parokya, sa kumbento, yan manggiraray. So kaugmahan na may istoryahan about sa mga nangyari. So yan. Pero, grabing struggle ko. Sa tugang ko habo. Saro ini sa promoto. Tigahadlangan. So, bukasyon ko sa salt. Habo nindan sa salt ako maglao. Oh, nata po. Hindi ko aram sa inda ko. Kada mahiling ako kan tugang ko, mataram niya, nag-ano ka digdi. Hindi ko mauli duman. So, iyo yan. So, ako man, so, sabi ko, papailing ko sa imo na kaya ko. Tapos, iba ang experience mo sa experience na magiging experience ko sa soul. Tapos, iyon, magayon man, kan postulant ako, napaaram ako kay Sister Celine, sabi ko, mapadagos ako sa novitiate. So, bibilohan na, magkakahabit na. Saro lang na tataram mo ng tigtaram sa ako ni Sister. Sabi niya, pagdain na kaya magtaram. So, yun. Until now, di ako nagtataram sa iyo, di ko kaya. Baka sisiyon ako, dahil man. Pero years na ikaw po, sister, sa pagkamadre? So, kung bibilangon, since na mag-enter ako, so, 29? 29 years. So, 25th year, nag-celebrate na kami ni Sister Celine last year sa profession. So, nag-silver anniversary na kami last year. Sabay ka mo, sister? Sister Sister Si Sister Celine, yung Tugang. tugang. So, 25 years sa profess. Ikaw po, sister? Mag-11 years. Oh, 11 11 years, years. ha? Nakalagpas ka na sa 10 years. Speaking ka sa bago, sister, sabi niyo po ano mga struggles na naka-encounter ka mo. Of course, in any vocation man siguro, sister, baga may mga struggles man talaga. So, ano yung mga, siguro, quickly lang, ano yung pinaka mabigat or pinaka unforgettable na struggle po nindo in this ministry? And of course, isugpon ko na, saroon ko na lang, sister. Siyempre, pag may struggles, may joys. May mga kaugmahan kita. So, ano man po ito? Kaya, Sino muna? anyway, ako Sige dahil po, tamakaon kita. Hinago. Sa kuya, sa kadakula na struggles, sabi nga ni, di man itatakan Diyos na di ta kaya. Pero siguro when I was still young profess, I was sent sa Italy, sa Rome. And during that time, I thought 1 year lang ako duman. And siguro saro duman ang struggle duman dahil di pa prepared baga. Hindi kami prepared during those times. Kaya ngunyan, piga liliwat na dapat prepared ka culturally, may mga mission orientation, and the language barrier, syempre. When I arrived in Italy, di ako totoo mag-Italian. Mga basic lang. Buongiorno, good morning, ciao, ganyan, sino, numbers, etc. May mga times na nagpaparatararam sinda. And during the time, when I arrived in Italy, so, madre, naghelang. Tapos sabi niya, kinaagahan, mapakomunyon siya sa naghelang. Sister, di ka na magpakomunyon. Sabi ko, di ka na ako to. Kaya mo yan, matibayan ka magbasa sa Italian. Kaya ko magbasa, pero di ko man naintindihan. Sabi ko, paano pag ginapot ako? Solo lang pati ako. Sabi niya, aram mo na kung ano itatara mo. Kaya, so just imagine, you will be sent there na day mo talaga aram. Pero magayon na marhay kasi
ang mga tao mismo na ang nagtukdo sa ko kung paano mag-Italian, especially sa mga kids na soon I was in the school managing the preschool, the Italian school. Sa inda ako nakaukod mag-Italian talaga. Sinda ang nagtukdo sa ko kung paano mag-Italian. But then the first time, talaga, maski di ako totoo magtaram, the people there were so kind na pag nailing na ako, Suara Agnese. That's why in my Facebook ko baga, Suara Agnese. Dahil sa Italy ko ito, Sister Agnes. Pag nailing ka, ang garina ako na, so aldaw ngayon, nagsirang na, pero may ako naka-smile. Kaya apod mi duman, so yung mga inot kong mga years duman, apostolate of smile. Wow. So nga, El Sole nga, ano na naman nga, so aldaw, tanayiling may ka. And then that was really, itong mission na ito na, first, I thought 1 year lang ako, tamabalik lang ako. It was really a grace-filled experience just to be there in the Universal Church na blessing man sa kuya na yun ako kang nagadan si Pope John Paul II and then the election of Pope Benedict. So nahiling mo sa pagluwas kang puting pag yun na maray kasi aso. pag una ako so struggles ko duman sa language, di ka prepared, pero kung paano ka pinadaba, kung paano mo pinadaba sa mission na tinao mo sa buhay, kung paano ko tinao sa buhay ko na maski pagalono na ako from morning to afternoon, pagkatas kang klase, nagtutukdo pa akong guitar lesson sa mga aki dahil gusto ninda, nailing ninda ako na nagigitara sa parokya. Pinuunan ko magtayo ki mga acolytes, babae, lalaki. Okay. Tapos mga activities duman sa parish. And then pitukdoan ko sa mga 5 years old na magitara. Nahiling ka mga Italians kung paano ko pinadaba sa mga aki ininda, pati mga gurang. Kaya abo na ako paliun. Nagpetisyon na sa general minday pag-aliun ako. Pero sabi ko nga, struggle ko ka ito. Pero ito mas struggle ko kung paano ko ma-detach sa diri ko duman. Because I know I've learned to love the mission. Pero di man ako duman forever. Aram ninda yan, aram ko man yan. Pero sumiling ko sa indet kasi wala nang mapalit sa kuya duman ni. Ako na last. Pinapadara na lang ako kay mga kaiba. Tanganing may kaiba ako. So nag-prepare for perpetual profession. Nagduduruman na lang sinda. Dahil wala na, inali na duman so mission, unti-unti na inali sa mission duman. And the people really cried when I about to leave baga. Grabe talaga pati sa parish priest, sa mayor. So, mahiling mo baga so pagpadaba sa imo kang tao, kung paano mo tinao sa buhay mo. Saro yan sa consolation na, nahiling ko duman na, how much they love you. Because they see not you, but the visible presence of God na dahil sa imo siguro dahil man nga sa kuya sabi ninda na para ni sinda sa Diyos. So sa mga singunyan until now sa mga aki, they still communicating with me and they're really grown ups na mga magurang sa mga gurang kaito na sa pamilya ninda kang nagkagaradan so mga gurang na ito na yaon ako. That was so beautiful experience really na di ko malilimutan maski hanggang ako magadaan siguro. Kasi And kumbaga yung struggles mo na ito, it turned into joy. So much joy. Yeah. Minsan talaga, sister, ako I can relate siguro kasi very attached ako na tao. And yun din ang inaadalan ko kung paano they maging attached. Kasi like what you said, sister, mapagal talaga pag nasanay ka na, pag napamahal ka na sa ingigibo mo, sa community, mapagal na din. Maski sa family, di ba? Pag ang family. Halimbawa ako, maisip lang ngaya ako na magharayo, kapagal para sa akon na magharayo. Kasi nga, yun nga, very attached ako sa inda. So, ako I admire those people na talagang, when they live,
Yung aram baga nila said, okay, while I'm here, I will love you. Okay, okay tayo, appreciated kita, at nandito ako for you. But when the time comes, kasi hindi naman ito, umaga temporary, everything is temporary. Pag hali ko, mahali ako. Okay na yun. So, nakakabilib lang. Kaya ako nung nag-share ka, sister, parang nakikita ko yung sarili ko. And I really felt that struggle. Kasi, ganun din ako. So, siguro kung ako man mahali, ngaya, masin ba ako? So, kung halimbawa ako din mahali, mapagal din talaga na mag-detach. Masiyan, di ba, sister, kung halimbawa ngaya may mga seminars kami na indudumanan na like, a week or 3 days, araw kaan. Mahali pa lang sa balay, kapagal na mag-step, alam mo yun na maghakbang ka. Nabang kung pwede lang, okay na lang ako mag-upod. Arog sada. Kasi ba iniisip ko, mawawalat ko si baby, mawawalat ko ang etc. So, ang attachment. Ikaw po, sister, ano yung struggles talaga na mako-consider mo? Aside kay itong si sister mo, ha? Tagahadlang. Tagahadlang. Alam mo kung naghadlang siya. Ano po, sister? One thing na abo me siya, okay lang sa mo na magmadre siya. Kasi we've seen her, aki pa talaga. Opo. Siya ang youngest Growing sa... up. Oo. Siya ang youngest sa magturugang. Opo. And I'm just like a family to them. Kami lang na duwang magkabatch. Opo. So, very close siya sa family ko. Very close man ako. Habo mi siyang sa soul. Kasi arami, tios ang abutan niya. Bako, unlike sa ibang congregation na medyo okay ang buhay. Sabi niya, agihan niya, so inagihan ta. Kaya niya daw. And then, sa fear ko, maski siya, once na nag-struggle siya, affected susaro. Once na nag-struggle ito, affected man siya. Yeah. So, it's kinda, chain yan. Dahil magtugang. Opo. So, kahit nga hindi nagtataram siya, di ko mapigkas. Sabi ngayon na, di ko kaya. Kasi, Pero na-prove ko na kaya ko. kaya. Yes. Sabi ko, mas 11 years siya. Opo. Mas stronger nga. Ayan. course. Pagkusugan ng bukasyon ka. So ako, siguro, before kang preparation ko sa perpetual profession, grabe, aram kayo ang struggle ko. Sa community life. During that time kaya, nagkaklase pa ako dyan sa USC Legazpi. Dua kaming madre. And then, may apostolate pa kami. Tapos, plus, sa community life. Grabe, nagkaparatong-patong sa struggle ko kadto. To the point na, tigahagada na ako kan superior meaning letter, application letter for perpetual profession. Di ako nag-intindi. 3 months na lang, supposed to be 6 months before masurat na. 3 months na lang, so kaipuhan kong i-prepare man sa diri ko. Di talaga ako nagpapasa. Tapos ito, bago ako nagsurat ng application, inapudan ko si mama ko. Sabi ko, maluwas ako dali. Napot ko si mama ko, garso siya ang mama dre, and sabi ni mama ko, ang aputon mo ngaya ang mahal na Diyos kung yan na kagustuhan na pag-iisip mo, hali sa iya o sa imo. So pag-isipan ko yon. Tapos sabi ko kay mama ko, day ko pa aram ma, pero sabi kan mama ko, kung magluwas ka, so open ako sa mama ko. Sabi ni ma, kung maluwas ka, so pigsasabi mo na purpose mo sa buhay na iyo so ipapraistorya ko sa iya, magigibo mo daw sa luwas. Sabi ko, garuda ko magibo. Sabi niya, sige nga, magpadagos ka kung yan ang man mo. And then, iyon na ito. Di ko na i-elaborate sa mga struggle. Baka mag-review. So, ito, nagpadagos ako. Yun. But then, istorya ko na lang lugo. Sarap pa sa struggle ko. During perpetual profession, tigalat ko kuta siya. Oo, Sino tigalat. siya? Si Mas. Bako sa ex ko. Ko, sister, may inulat siya. Si mama ko, never kaya siya. Kay Sister Celine, nag-a-attend siya sa Kuya Dae. Ever since kan mga
entrance ko dai. Okay. Dai talaga. Kasi habo ni mama mo. Sana. Gusto ni ma. Gusto ni ma na magmadre ako. Dai man siya nagtutor ni minsan. Pero di ko aram kung natahabo niya. Tikakarawan nga ni Sister Celine. Sabi ni Sister Celine, abo mo nga yan magduman, baka magparahibi ka, tapos bunso mong aki. Ay, ikaw yung bunso, Ako, sister. sa babae po. Kaya habo niya. Na So, naghihidaw ka? Oo, na. Sinsarong Siya man sumagatod si sa altar. mama. Baga. Yun ang kwa. Pero Sino pa naghatod sa imo sa altar? kan first profession ko, sulula ko, kaatugang kan lola ko, and then kan perpetual professions, so tita ko. Di talaga si mama? Dahil si ma. Never siya nag-attend. Until now? So, wala na. Wala na si Oo. mother. Wala. So, nawara siya. Wala talaga siya pag ano. Wala. Pero it's not because nahabo niya. Apo. Baka habo niya lang ako maglaog talaga. So, yun. Pero, sabi niyan, sister, na, kumbaga, kasi issues mo yun, di ba? Na ano mo naman siya, na-address mo naman Apo. siya. Ay, that's good. Pero, aminin mo, sister, kung meron kang isang babalikan, sana yun, naihatid ka man lang niya. Sa altar. Wag mo na siya nawala. Oo. Pero I'm sure very happy naman si Mami. Opo. Siguro proud man sa ko si Oo naman. Imagine, naka 11 years ka. Sabi na, sister, hindi mo kakayanin. Nakaya mo. And counting. Pero kanina, sister, nabanggit natin, akala ko, may hinihintay ka, si Mama. O, doon na tayo. Oo, kasi di ba, syempre, pag sinabi ko makakahiling sa tuya since madre, ano yung mga madre? Na-in-love ba ini? Oo, na-in-love naman kayo, sister. Of course. Sabi nga ni Perminidan, pag nakahiling kay madre, ay ngaya bigo iyan. Sabi niya, bako man. We are called to be instruments of love. So, we should know how to love and be loved. Diba? So, at least, na-experience mi man yan. So, romantic way of loving. So, even before na maglaod kami. So, kaya, magayon nun man na, minsan, kang, ngunyan siya, vocation directress na siya. Kumbaga, siya naghihikayat kay mga mamaradre. And during the time na, when I was still, that was my first assignment, maging vocation directress, kang soul. Yung iyong hapot sa ko. Sister, na in love ka man. Sister, nagkikaw akong boyfriend. And they really want to know. Kasi, dun Kasi sila kaganda mo, sister, nakaka-relate. talaga. Ay, grabe naman. Sabi nga ng mga anak ko, Mama, ka-boyfriend din, sister. Sabi ko, oo naman, sa ganda naman niya yun. Sabi pinahibi. Sabi ka mga akin ko, Mama, sayang siya. Grabe. Sayang talaga. Oo. Siyempre, very young, di man din pa nasasabutan. That was really hard. Siyempre na kung paano ka mag-let go. And during that time talaga, kumbaga handaan na ito. Kumbaga gusto niya ng prepared na may establish na ang buhay niya, may trabaho, may harong na, and then buruto na gabos na family Ready na. sa iya. Pero di ko nahiling sa diri ko na maagum ako. I know na maray siyang tao, ding bisyo, pero sabi ko, aram ko di ako mauuma. And then that was the time na nagpaaram ako na malaog na ako. It was really hard. Tigapot ko siya. Sabi ko, do you really love me? Sabi, aram mamambaga ngayon yan. Kadabang ka. Pero talaga, sabi ko, kung talagang namutan mo ako, let me go. If you really love me, then set me free. Kung magbalik man ako, if I come back, then I am yours. Pero pag diin na, we're not meant to be. Pero sabi niya nga ni, siguro kung tawos na ang karibal niya, kaya niyang ipaglaban ng patayan. Wow, haba ng hair talaga. Gandang-ganda. Gandang-ganda. Talaga, pero sabi niya, Diyos ang kalaban. Yeah, totoo. So, he really loved me na yes, this self-sacrifice. Ang pagkamot na tunay, mas gugustuhan mong magiging maugmasunamutan mo, diba? Even if it means hurting yourself. Oh. Diba? So, ayan. So, na ako niya man. Although, may mga times kay ito na
sa formation na, nagasurat pa talaga siya. Love Oo. letters pa sa to. Pero, ang makaulok ta sa muya, nasa formation, kay po niyan, sa superior ang Maagi. maagi. Sabi ko talaga, makusugo na ang buod. Pero, Kumabas. paano ang pangalan niya? Pambabayi. So akala sa superior babae. Hindi, so, pero naka-move on naman siya. Very good. Pero magayon man baga sister na naaagihan man talaga iyan ng mga episodes or mga estado sa buhay sa mga arog po sa Indo, mga madre, mga padi, mga religious para dagdag din, kumbaga dagdag yan sa kasabayan sa growth sa vocation, and then kaupo din yan sa pagdidiscernment, sa pagdiscern po Opo. nindo kung para sa in talaga. Kasi kung daiman nindo yan na experience, tapos may experience din doon na kunhain naka-profess na kamo, and then hindi naman man medyo mas mapagal, kaya maray man po na at least before man kamo siya ang naging hand in hand para na balance din ba talaga ako. Gayon na ito na sharing. Kaya sa mga guro, sa mga young women, young girls dyan, di matakot mag-discern kung para sa in talaga. Oo, kasi kumbaga dili man ang pag naglaog ka mo sin madre, matatapos ang buhay nindo, end of the world na, wala nang kasiyahan. Hindi po, masaya po sila. In fact, si sister, ang ganda ng boses nito, nagigitara pa siya. Oo. Concert. Oo, nag-concert pa. Kumanta siya ng How Did You Know? Oo, lahat, kumbaga, daiman matatapos, daiman mapupundo kung ano ang may mga bagay na nakaipuhan ka lang talaga i-let go. And that's part. In any vocation naman na kung halimbawa, sa pag-aasawa, sa pag-aagom, may mga bagay ka man talagang i-let go because you have your own family now and you're raising a family and children. Kina sister ma'am, may mga bagay man silang kaipuhan na i-let go din kasi amo na inang pigahagad sa inda, sa bago ninda na buhay na bukasyon. Pwede mo po sa inda sister i-share kung gura ano ka ugma ang bukasyon sin pagmamadre. Ano po ang mga daily routine po nindo, kasi baka pag nahiling baga na madre, ay dahil na nakakaruluwas. Oo. Ay, ano do kaya kun, 'di ba yung the usual kasi ngunyan baga sister, ano kung mahiling ta mga kabataan, ano na sila masyado sa worldly, sister bagahan, na lalo na kung ang mga gadgets, ano pa ba. So parang pag nababanggit na mag-discern, baka may pangapunan ka mo sa pagmadre, sa pagpadi, sa kung anong bukasyon, parang natatakot sinda hampangon ito. It's because ang mga nakasanayan ninda sa luwas mawawalat ninda, di ba po sister? Pero ano ba, how would you invite them sa bukasyon na araw kayo nila, hindi man dapat inikatakutan? So, sa mga, ang buhay mi kaya sa kumbento, balance. Yeah. Oo, balance. May time kami makaturo, mamata, magkakan, may recreation man po kami. Oo. Ang Ano ginigibo sa recreation, Ah. sister? Usually, nag-movie viewing kami, tapos nag-Netflix kami. Oo, may So, arami Netflix. man ng mga Korean novela. Oh, may Korean novela ha. Oh, so tapos, pwede na. mga outdoor games. Oh, may Yan. outdoor game pa. Yun, mga indoor. Oh, Tapos, may cellphone, sister. May cellphone. May cellphone. May cellphone. Opo. Pag nasa, may wifi po. May wifi din ha. Ang inot na hapon sa kukanyon. Sister, may wifi ka mo sa kumpento. Yes po. although pag nasa formation sila, they are not allowed to Yeah. have Sa cell formation. phone. May discipline. Opo. Yeah. You have to be responsible lang. So, during formation years, they sinda allowed mag-cellphones. Kasi, train sinda kang routine na pigahanda sinda na once na mag-profess na sinda sa dira na lang ninda ang buhay ninda, na kumbaga na-imbibe mo na sa spirituality kang pagiging madre. Yes. Na even though you have given all these gadgets, aram mo may disiplina yan Yes. hanggang no arin sana. May prayer life ka manggiraray, maski solo ka o walang ka mo. May adoration every day, may misa, and then may mga rosaries. So may schedule ang buhay mo. Bako lang so aro ka na pag Kung ano lang nakaluwas ang ka, gusto mo. kung anong gusto mo lang, saka lang gibon mo gabos. You are
on your own, maghapon kang magparahiling kay Netflix. Bako man. Bako man. So, kumbaga, na-train ka sa formation na ari ka ng buhay kang madre. Maski nasa apostolic ka, you're still madre. So, ang madre charism, kasi sister, ang charism ng SALT is just the same, sa Same Manila. po, opo. Yung poverty, yun yung ay, ano yung po yun? Evangelical Council. Evangelical Council, yung poverty, Chastity, and obedience. obedience. Pero ang charism, ito yung charism na tinawsa kang founder namin na kumbaga agdahon gabos sa tao pasiring sa banal na Trinidad sa pagiging disipulos ni Jesus asin Maria. So mahiling mo ang vision kang founder may arog kay yan kasi ang yan ang charism na we are working as the ecclesial family team, working in the deepest apostolic need. Kaya varied yung apostolates mo. Hindi lang araw kang ibang congregation na sa school lang na nagtutukdo. Kami, igwa kaming schools, kung ano ang pangangaipo, kung deepest apostolic need kang sarong diocese, kung ano sinabi kang bishop, digdi ka mo, and then duman kami. For example, in the Diocese of Legazpi, kadakol ang mga mission parishes mi, gabos sa isla, kasi kulang duman sa isla. They don't have, so mga, siguro, dahil nida kaya sa isla, dahil walang community life. Kung kapadara lang duman ang padi, mga ano lang, syempre, dahil man nida kaya. Pero pag sold, yun, may madre, may padi, may lay. So they can live as a community. So kaya ninda yan. And sa iba-ibang mission may kung sa Thailand, for example, rampant ang mga drugs. Kaya meron kami rehabilitation for men and women na drug addicts. kung ano talaga ang need. So tigiling mi iya. Duman ka mo Opo. nagre-respond. Sa Mexico may orphanage and home for the aged kami. And then sa Manila meron din kaming school and I was assigned there for 5 years. Naging principal din ako duman. Principal victim. Yeah. Pero ang mga sister daw po, mga gitiun. Ang mga sister, so permido ko numurustot and gitiun. So ano masasabi kasi baka yung mamaya natatakot yung mga sister, mga yung mga young women natin, young girls. Pero hindi naman po. Bungisingis si sister. Sa Seoul, sa maski sa ibang bansa, when we were in Italy, ang founder may Permi and Piggy inculcate sa mo the joy of being a sister. So, we should be an hallelujah people. Yes. Sabi nga, so, kumbaga, reason Christ baga. Hallelujah people ang Permi and Pig sasabi na, sabi niya, magayunan ka mo. When we were there, we're so young, mga young sisters. And then, mahiling may man talaga, kami ngarak nga, kanya kami sa Rome, sa Vatican. Pero sa mga madre namin, mga turol-turol baga sinda na baga, very rigid ang ano. And siguro, namati ko ang kadaklan sa mga youth, sa mga parishes, na kang yaon kami duman nag-apostolate, sabi mi, na ba gusto paghiling mi sa madre, pag una mi di nagngangarak nga, pag una mi di nag-aarog sa imo na kung sa insain nakakaantos na mga baryo, nakamotor lang, ano sa dinapa, of course, sa Palanas, kay po nakahabal-habal, maski mauran. Habal-habal ka, sister? Habal-habal kami. Sa island. Sa isla, talagang kaipuhan ming magduman. And then, you can see ang joy kang maski mapagal pero maugmahon kasi sabi nga ni di mo dapat halian itong joy na ito kasi si Kristo yung iheras mo sa iya. Kung marusot ka, anong iheras mo sa iya, di ba? Mailing pa sa kang mga aki ingon niya na marusot, matatakot ka sa imo. Ba't ang yan, permi pigtataram, day ka magpara, uyan si sister. Takot kami. Pantakot. Sa mga horror movies, permi yan naman pag-ano sa mga, di ba, Mahirap man. Kaya, Siguro hindi ang bukasyon. kaya natatakot si Inda. Pero, di man, pag once na they reach out to us, nababago ang pagiling na, ay, magmahon pala ng madre. Sabi mi nga ni, di man kaming nagkaigwa ning agom, ng mga aki. Pero in everywhere we go, nagkakaigwa kami kay dakulo na pamilya, kapamilya, ng mga aki, iba-iba pang lahi. Sister Kasubago, nahiling mi,
para may garments ka mo. So nagtatahi ka mo kay mga chasuble. Opo. Habits. So ano yan, pwede man sila magpatahi sa Indo. Opo. School uniform. Oh, school uniform. So meron pwede po. magtahi. Pwede po. Opo. So mga To support. mga best kang acolytes, Oh. mga chasubles, stoles. O yan. So, to support the sisters from Salt, pwede po kayo magpatahi sa Inda. Yaon po sinda located digdi po sa Puchao, Pilar. So, para at least masuportahan din po sinda, pwede po ka magpatahi o yung mga co-teachers ko dyan, baka gusto nyo magpatahi ng uniform. Oo. Para at least, di ba, Para mabuhay. mabuhay naman po sila, sabi ni Sister Luis. O, naghanap buhay sila. Pero seryoso po, para naman matulungan natin sila sa community ninda. Kasi ano talaga sinde, kumbaga, sabi nga ni Kasubago ni Father, talagang they live in poverty. Gabos na ano, hindi ko na i-mention kung magkano yung monthly allowance nila, pero it's really, ano, friendly, low sa panahon ngayon, lalo nagmamahal yung gasolina. So, ano naman, let's support them. Opo. Magayon man, lalo na iyan na Mask cards magayon din. nun. Mask cards. May mga mask cards din po. And the Sinda. host meeting. O yun, magayon nga, di ko ta kailang bakakay daw sila. Magayon ko ta ko nahiling may itong paggibo ki host yung ostya. Nagigibo po sinda. So, magayon po, sa bakakay yun, sister, ano? Sa bongga. Sa bongga, opo. So, ano po, yung mga ibang mga parishes or mga dioceses na maabutan ka ining program ta, if you would like to support our sisters sa from Salt, pwede po kamo mag-avail sa ino ng mga services. So, pwede magpatahi ang mga sakristan, mga seminarista. Apo. Pwede man mga lay, na mga uniforms, yan. Mag-contact lang po, magdigdi po, para po digdi sa Sorsogon, yan po sinadidi sa Puchao. Ang sa ano po ninyo, sister, ang sa Legazpi, man po kamong patahian. Hindi po. Didi lang. Didi. Dito ay yung patahian. Pero yung Yung paggawa sa ng mga host making. doon. And digdi so paggibo kang Mask mask cards. Ah, really? Oo. So, pwedeng sa Indo magkuha ang mga nagtitirinda baga dyan kay mga mask Opo. cards. Pwede Sa na- parishes. O, sa mga parishes. Ayun. So, yun Pwede ha. din. Para din po may support din po tayo sa mga Salt sisters. So, siguro, sister, it's time for us to, end the program kasi bagayan madulom na, ma-prayer na po sinda. But I am very happy na nakaabot kami dito. Magayon po mga ka-best friends ang lugar. Dakulaon, it's my first time actually to visit the place. Kagayon, katahimik. Oo, katahimik. Kaso bago sister kang pagsangli ko duman, bagang gusto ko na maghigda. Pwede ka mag-stay dyan. Oy, sana. Oo. Magayon no na sa kaanuhan kan syudad, sa karibukan kan syudad sa panahon ngo niya na mariribok. May lugar pa rin na araw kaini na ang peace and solitude yaon. So it's very nice. It's very tawag kaini yung parang yung parang na-renew ka baga sister for a while. Magayon nun. Very peaceful. So grabe, pasalamat ako sa opportunity na hinatag sister na maka po kami sa Indo, tawag maka interview, and may libot po kami digdi sa Indo sa community, and rest assured of our prayers for you, lalo ka na Sister Agnes. We will really miss you. I will miss you Magbalik ka sister. Opo. I will. Ipapangadji mi. 1 month lang siya dumaan. 1 month lang siya dumaan. Grabe. Tapos balik na ulit, bawiin namin. Opo. Pero talagang very happy kami, sister. Sana kung medyo harayo lang talaga yan to. Pero sana lang talaga magbalik maghihapon. Kumbaga you have to kumbaga you have time to visit Sorsogon again. Opo. And syempre si Sister Luis, di ka pwedeng magpara-absent sa vocation. Siya na ang, Depende pag busy. Siya na. Opo, salamat po. Any messages po or invitation po sa mga gusto po mag-discern and then invite po para sa mag-join sa community and Yeah. vocation directress. Sa mga youth na ages 18 to 35, baka gusto nindong magkaigwa ng buhay na may saysay, maugma, as in, kadakol na blessing si Lord. So, yan lang po ang Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Digdi po sa Salt Regional Lake, Puchao, Pilar, Sorsogon.
pwede po nindo i-like ang page kan Salt. Ano na yun? Sa Sisters po, AP Salt Sisters. And then my website po, international po, salt.net, SOLT.net. So, yes. So, siguro, sabi ko nga ni, ang soul po is composed of priests, sisters, and laity. So, tulong bakasyon po yan. So, pagiging single man ka mo, married, kung gusto niyo magpadi o magmadre, gabos siya ng soul. So, di matakot mag-respond sa calling niya. So, if you really want to be happy, then choose what is God's choice for you. So, pakinggan ta ang sa kairaruman kang buota, the still small voice in the deepest secrets of your being, telling you to really respond with love. So, whatever vocation it is, if it is God's will, you will be happy. Yes. Amen. Amen. Come and see. Come and Sabi see. nga, yes. So, thank you very Thank much you. po. Thank sa you. mga nagdangog po, nag-iba sa tuya mo yan, salamatunon po sa ngaran po ni Father Noel. Ang sa tuya na director po sa Commission on Vocations. Salamat po, sisters. And sa pag-accommodate po sa muya ngon yan. Salamat sa masiramo na hinagom and kape. Kape po kita. Thank you very much sa bagayon na lugar. And rest assured of our prayers, we pray for each other. Thank you very much din po sa pag-iba sa muya. Bishop Alan, thank you. And Father Padex. And syempre po sa mga technical staff natin sa GNFM, thank you very much po. We'll see you again on our next episode. Abangan nyo po kung saan na naman po kami pupunta. Sino at ano naman po i-feature natin. Abangan nyo po at samahan nyo po kami palagi. Ito po si Teacher Pam. God bless everyone. Thank you. Thank you. Sa katahimikan ng puso't isipan, may tinig na marahang bumubulong sa akin. Halika't sumunod, huwag kang mangamba sa landas na iyong inilaan. Hakbang, may liwanag mong dala. Pag-ibig mo'y gabay sa gitna ng dilim. Sa pagtawag mo, ako'y magtitiwala. Buhay ko'y sa'yo iaalay. Narito ako, Panginoon, handang tumugon sa tawag mong wagas. Buong puso't kaluluwa sa paglilingkod, ikaw ang tanglaw sa bokasyong alay. Malipstick pa kami? Uy, may lipstick ka. Wala. Ikaw ang buhay. Narito ako. Narito ako, Panginoon. Sa hirap man o ginhawa, ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo'y sapat sa bawat pangarap.
Sa bawat tawag mo, ako'y sasagot. Panginoon,